Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundong ito. Muli po nagbabalik Coach Oli. Huwag pong kakalimutan na pagpasok pa lang i-like nyo agad tong video na ito. Simple like po ay napaka-importante sa vlogger na katulad ko dahil mas ikinakalat po ito ni YouTube. Okay, so tayo na po ang magkakampi, tayong mga oposisyong nagsasalita dahil sa kabalbalan ng gobyernong ito. So wag po kalimutan, Coach Oli. At doon sa mga hindi ko pa po subscriber, paki-check po baka hindi pa po kayo nakasubscribe dahil muling nagpaalala sa akin si YouTube at may email na kung ay na kalahati ng manunood yung mga consistent na nanonood kay Coach Oli, yung mga parokyano ay kalahati nun ay hindi pa daw po nakaka-subscribe. So, konting lambing lang po, paki-check nyo po kung kayo po ay nakasubscribe na. Okay, ito po ang ating magiging topic for today. Nagpopondo or yung sponsor, di umano, or yung nagbibigay o pinagkukuhanan ng budget or ating or kwarta di umano ni Risa ay anti-Duterte. Pangalawa, Risa may bagong pinapakalat na fake news. Ayan po ang ating magiging topic. So sisimulan na po natin agad-agad dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Eto, simulan po natin dito yung di umanong sponsor, yung provider ni Risa Hontiveros ay anti-Duterte. Ito po ang post ni Mr. Tiglao sa kanyang Facebook page. Okay, basahin po natin at gusto ko pong bigyan ng komentaryo ito. Risa is a public official, so we have the right to ask, how much are your lawyers charging you? 5 million acceptance fee. Yan. Kasi ang sinasabi dito, kung sinundan nyo po, ako po nakikita ko sa Facebook page ni Mr. Tiglao, ay mayaman na. Parang tinatanong niya, kumita ba ng malaki ito si Risa? Dahil magdidemanda siya, nagpunta pa siya ng NBI, at meron pa siyang lawyer. So hindi po mumurahin ng lawyer ngayon. Nako, sabi ko sa inyo. Kaya nga ang tanong dito, 5 million acceptance fee? Yung po ang tanong ni Mr. Tiglao. And I agree. Pero gusto ko lang dagdagan ito. Kung mapapansin po natin, tingnan nyo po yung mga nireklamo ni Risa Hontiveros. May napupuna kayo? Sige, bigyan ko kayo ng panahon. Anong napunan nyo doon sa mga nireklamo niya at pinaiimbestigahan niya sa NBI? Lagay nyo sa comment section. Pero ito masasabi ko sa inyo. Una, mga Duterte vloggers. Pangalawa, at ito ang matindi. Sila po yung mga iniimbestigahan sa Quadcom. Sabi nga nung mga ibang vloggers doon, hindi nga nila shinare yung video nung si alias Rene. Si Boss Dada, shinare yung video ni alias Rene. Ako po, shinare ko rin yung video ni alias Rene kasi sa tingin ko walang masama doon. Bilang Pilipino, karapatan natin. At bilang vlogger, may karapatan tayo sa freedom of speech. Di ba? Pwede tayong magbalita. Pwede tayong magbigay ng ating opinion. Nasa konstitusyon po yun. Pero ilan doon sa mga nireklamo ni Risa, itong si alias Rina, ito si alias Santo Santita, itong si alias Linisa na si Risa,
yung mga nireklamo sa Quadcom. Kaya nga ang tanong, ang sponsor mo ba, ang nagbigay ba sa'yo ng abogado, Risa, ay si Tambaluslos? Ang nagbigay ba sa'yo ng budget, Risa, para sa pag-abogado ay ang House Speaker? Ang mga congressman? Kasi kung hindi po nyo maalala, ito po ay paalala ko lang po sa inyo, yung reklamo dito, yung binuksan yung kaso na na-dismiss na ni Pastor Kibuloy, nagsimula lang yan sa investigasyon dito kay kay Ka Eric, naalala niyo 'yon? Biglang nakisawsaw na to si Risa. Nagsimula lang yan sa house. Tapos sinawsawan na ni Risa. Tapos dinamay na Seminay. Pinagbibintangan lang ni Ka Eric o may tanong lang si Ka Eric patungkol dun sa budget ng house. Pinaimbestigahan si Ka Eric, dinamay na Seminay hanggang dinamay si Pastor Kibuloy. Kaya alam na alam natin ang target talaga si Pastor Kibuloy. Ang target dito, alam nyo kung bakit si Pastor Kibuloy? Dahil matalik siyang kaibigan ni Tatay Digong. Dahil gusto nilang patahimikin ng Seminay. Yan po talaga ang gusto nila. Kaya ngayon, ang dinidemanda, ang nirereklamo ni Risa, kahit hindi nag-share ng video, sira pa rin. Yung inimbestigahan ng Quadcom, Tricom, lahat ng Compcom dyan sa Congress. Bakit? Gusto silang patahimikin. Dahil sila ang namarkahan ng mga congressman sa pangunguna ni Tambaluslos. Kaya nga ang tanong dito, may kinalaman ba si Tambaluslos? May kinalaman ba dito ang speaker sa pag-sponsor ng mga abogado mo? May kinalaman ba siya dito sa pagsulsol, sa pagpondo ng iba binabayad kay alias Rene Di Umano? Sa kanya ba kumuha ng pambayad si Risa? Yan ang dapat ma-question dito. Pero kumukonek-konek po, oh. Sila na naman. Hindi nyo po ba naiisip? At ang target dito, Duterte. Ang daming nagpakalat na vloggers dyan eh. Bakit sila lang ang kinasuhan? Even nga yung sa kabilang kampo, pinakalat yan. Sa kabilang barbero, sa kabilang parlor, pinakalat din yan. Bakit hindi kinastigo ni Risa? Alam nyo ang ginagawa ni Risa? Nananakot to. Kasi, yung mga inimbestigahan dyan sa Quadcom, sila na yung nakilala. Dahil naimbestigahan nga, pinatatahimik. Yan ay warning shot sa lahat ng vloggers. Warning shot yan. Para tumahimik kami. O yung mga katulad ko. Kaming mga Duterte vloggers. O eto, kakasuhan namin ito. Oh. Naalala nyo? Ito yung inimbestigahan ng Quadcom. O eto rin, paiimbestigahan namin sa NBI. Sila din yun. Gusto nyong magaya sa kanila? Tumahimik na kayo mga vloggers. Ganyan po ang gustong palabasin ni Risa. Excuse me po. Hindi po kami natatakot sa iyo. Gaya ng sabi ni alias Rene, nasusuka siya sa iyo, Risa. And I agree with him. Ako rin, Risa, nasusuka sa iyo. Ang daming mga Pilipino nasusuka sa iyo, Risa. Kayo nga, sige, yung mga nanonood dito. Taas nga ang kamay ng mga nasusuka dito kay Risa. Again, Risa, strike 3 ka na. Sino po ba ang gustong tumahimik ang mga Duterte vloggers? Bukod kay Risa. Kasi to si Risa may pangarap eh.
May pangarap to maging presidente. May pangarap to maging standard bearer. Kaya ginagamit niya tong sitwasyon na ito, yung impeachment at etong kay alias Rene, para magpasikat sa Pinklawan. Diyan sa Unitae. Para siya ang gawing standard bearer ng Pinklawan. Excuse me, ayaw sa'yo. Ang nabalitaan ko, ayaw sa'yo. Ang gusto nila si Lenny. Gawing standard bearer. Kaya nagpapasikat to si Risa. And at the same time, kung siya ang gagawing standard bearer ng Pinklawan, wala siyang kalaban-laban kay BP Sara. Ni hindi aabot sa kalahati, ni hindi aabot sa 1/4 yang si Risa. So kailangan i-eliminate nila ang Duterte. Kailangan siraan nila ang Duterte. At ang mga nagpapakalat ng katotohanang balita about sa Duterte, of course, yung mga Duterte vloggers. Kaya tinatakot kami. Kaya binubusalan kami. At sino pa? Siyempre si Tambaluslos. Alam nito, ito hindi ito fake news. This is public knowledge. Alam natin, even si Tatay Digong sinabi gusto maging prime minister yan si Tambaluslos. Kita mo? Yung galaw ng kamera, galaw ni Risa. Yung pinag-initan ng kamera, pinag-initan ni Risa. Same people. Tanong, tuta ka ba ni Tambaluslos, Risa? Tanong, ang magbabayad ba ng abogado mo ay si Tamba? Tanong, ang pumupondo ba sa mga binabayad nyo di umano kay alias Rene, si Tamba? Magkakuntsaba ba kayo sa pangsusuhol kasama si Torre? Magkakasama kayo? O nagkataon lang, Risa, na bigla ka may pera, na padima-demanda ka pa. At yung inimbestigahan ng mga quadcom, tricom na yan, ay yan ding pinaiimbestigahan mo sa NBI. Masyadong halata, Risa. Yung script nyo, masyadong halata. Magpaliwanag ka ng maayos. Magharap kayo. We challenge you, Risa. Magharap kayong dalawa ni alias Rene kahit sa teritoryo mo sa Senado na magkaalaman tayo. Ayan, next topic po tayo. Ito po, pag-usapan natin yung bagong pinapakalat na fake news ni Risa Hontiveros. Nagsampa ng reklamong cyber libel si Senator Risa Hontiveros sa NBI laban po kay Michael Maurilio alias Rene at sa nag-post ng umano'y mapanirang video nito. Pinaiimbestigahan din ng senadora ang mga vlogger na nagpakalat umano ng video. Umalma ang ilan sa mga tinukoy na vlogger. Saksi, si John Consulta. Pebrero noong nakarang taon, nagbigay testimonya ang isang alias Rene sa Senate Committee hearing laban kina Pastor Apollo Quibloy, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Pero nitong Hunyo, lumabas ang video ni Michael Maurilio na nagpakilalang siya si alias Rene at sinabing tinakot at binayaran lamang umano siya ni Senator Risa Hontiveros para tumistigo. Mariing itinanggi ito ng senadora. Sabay lapag ng mga resibo o screenshot ng mga mensaheng papakitang si Maurilio umano ang ilang ulit na lumapit sa kanyang opisina at nag-volunteer na tumistigo. Ngayong araw, inireklamo ni Hontiveros ng cyber libel si Maurilio sa NBI. Kasama rin sa sinampahan ng reklamo ang nag-post ng video na pagtanggol Valiente social media account. Pangunahing layunin ng reklamo, alamin sino o sino-sino ang nasa likod ng pag-produce ng video, dalawang video na ni Michael Maurilio. Dahil hanggang ngayon... Yan. Okay, unang issue, ha? Ang pangunahing gusto niyang paimbestigahan, ang gusto niyang ireklamo, unang-una sa lahat, sinong nag-produce? Sino ang nasa likod ng video? Eh di si Rene.
Di si alias Rene, bobo ka ba talaga? Buti hindi ka nag-abogada. Simple lang naman yun eh. Sino bang gumawa ng video? Ba't pa iniikot-ikot? Si Rene. So, i-demanda mo si Rene. Nagtataka naman ako sa'yo, paikot-ikot ka. Bakit init na init kayo sa mga Duterte vloggers? Kayo ni Tambaluslos. Kayo ni Marcos. Kayo ni Torre. Kayo. Init na init kayo sa mga Duterte vloggers. Yan o, simplihan lang o. Si alias Rene. Reklamo mo, i-demanda mo. Pangalawa, si Atty. Topacio. Kaliwat kanan, hinahamon ka niya. Sinabi niya, 3 na yan panunuhol mo. Strike 3 ka na, Risa. Lantaran niyang sinabi. Hinamon ka pa. Duwag ka kay Topacio. Takot ka kay Topacio. Kung sino-sinong dinimanda mo. Yung naghahamon sa'yo, hindi mo i-demanda. Bakit? Maraming habol sa'yo? Maraming ebidensya sa'yo si Atty. Topacio? Bakit? Sa tingin mo kasi irrelevant si Atty. Topacio? Hindi siya Duterte vlogger? Hindi siya magsasalita? Hindi siya nagbablog about sa mga Duterte? Na inyong kalaban? Na inyong kinai-insecurean? Na inyong magiging kalaban sa 2028 election? Siyempre, abogado, hindi naman magbablog yun eh. Diba? So, wala kayong pakinabang. Pangatlo, dahil hindi mainit si Tambaluslos kay Atty. Topacio. Ako ngayon nadududa eh. Yung sinabi ko kanina sa unang topic natin. Sino ba ang nagpopondo sa'yo? Si Tambaluslos? So since walang habol si Tambaluslos kay si Atty. Topacio, hindi mo siya didemanda? Hindi mo siya hahabulin? Ang gusto mong habulin itong mga vloggers na nagsasabi ng kalokohan ni Tambaluslos ng kamera at nagpo-promote kay BP Sara? Halata naman kayo. Andyan na sa pagmumukha ninyo. Oh. Kung sino-sino pang hinahanap ninyo. Wala pa rin umaamin. Sinabi natin ni Ontiveros na bago lumabas ang video, humingi sa kanya ng tulong si Ang hindi ko maintindihan, bakit kailangan may umamin sa video? Andun, ayun na nga, andun na yung mukha ni alias Rene. Nag-aantay ka pa ng sustento ng sponsor mo? Nagtatanong lang naman. Risa. Murillo dahil kinidnap umano siya. Nanalangin pa rin ako para sa kanyang kaligtasan. Sana matukoy kaagad ng PNP Davao kung nasan siya at mailigtas. Yan siya sabi niya. Kinidnap daw si alias Rene. Si alias Rene sinabi mismo na hindi totoo yung sinasabi ni Risa. Di ba dapat nasa poder nyo si alias Rene? Kung sinasabi nyong kinidnap si alias Rene. Tanong, bakit nag-video siya? Baka sinasabi nyo, baka tinututukan. Yan. Alam ko yan ang mga sasabihin ng mga bashers natin eh. Kikidnapin? Tapos alam nyo na nasa Glory Mountain? Una, wala pong signal sa Glory Mountain. Ilang beses na kami nakapunta ron, walang signal doon. Paano siya makaka-video? At kung kinidnap yun, bakit alam nyo kung saan? Ba't di nyo pinuntahan? Diba? Simple lang eh. Pero gayong paman, kailangan na niyang magpaliwanag at managot kung bakit siya nagsisinungaling sa mga video na ito. Tingnan mo, contradicting ka, Risa eh. Sinabi mo, kinidnap siya. Sinuhulan. Tinakot. Halimbawa, ako yun. Ako si alias Rene, kinidnap ako. Tapos paiimbestigahan mo ako, pakakasuhan mo ako. Ang gulo mo, Risa.
Yung kinidnap, kakasuhan. Ano ba talaga? Ba't ko kailangan magpaliwanag kung sinasabi mo na kinidnap, di ba? You are contradicting yourself, Risa. Walang sense yung Alam nyo kung bakit walang sense sa sinasabi nito? Alam nyo kung bakit nagkakabuhol-buhol? Kasi, nagfa-fabricate ng istorya. Hindi nyo ba nahahalata? Stress na si Risa. Halata sa mukha, oh. Ewan ko ha. Ako napapansin ko yun. Maraming kakaharaping kaso to si Risa. Ulitin ko, hindi lalabas si alias Rene nang walang hawak na ebidensya. Sa tingin mo wala siyang video kung saan nyo sa kinulong sa condominium mo? Ewan ko lang ha. Hindi ko alam. Pero kung doon siya pinatira, siguro nag-video yun doon. Baka may mga hawak pang video yan. Antayin nyo po. Kasi baka uunti-untiin yan. Kada linggo may lalabas na video. Kung bakit siya nagsisinungaling sa mga video na ito. Pero sa isa pang Facebook video kahapon, muli nagsalita si Murillo at iginiit na hindi siya kinidnap ng Kingdom of Jesus Christ at hindi rin siya binayaran o pinilit na sabihin ang kanyang mga sinabi sa video. Handa raw siyang panindigan ang kanyang mga sinabi. Pinabubulaanan rin niya ang mga nilabas ng umano'y mga patunay na siya ang naunang nakipag-ugnayan sa opisina ng senadora. Wala pong katotohanan yung mga claims ni Senador Risa sa kanyang press con. Ito lamang ay pamamaraan ni Senador Risa upang ako ay makuha ulit at patahimikin. Sinusubukan pa namin hingin. Kita mo, hindi, at saka sinabi niya hindi siya nagme-message kay Risa. Simple lang to. Si Risa may record na. Strike 3 na nga sabi ni Topacio. May pattern na ng ugali ito si Risa. May pagka-ano to eh. Si Risa may pagka controlling. Gusto nyo, kontrolado niya sitwasyon. Kasi bakit mo pipilitin na magkaroon ka ng testigo sa pamagitan ng hindi katotohanan kung hindi sa bayad? Di ba? Oh. Control freak to si Risa. Yan ang pahayag ang nasa likod ng pagtanggol Valiente social media account. Inireklamo rin ni Ontiveros ang 13 taong anyay na... Ayan, ito yung mga tao, no? Halos lahat ito. Halos lahat, siguro isa or dalawa lang ang wala doon sa pinaimbestigahan ni Tambaluslos dyan sa kanyang committee. Dyan sa Quadcom, Tricom na yan. Di ba? Parehas eh. You will see pattern. Makukonect nyo. Connect nyo ang galawan. Hindi ako maniniwala. Nasa matinong kaisipan na maniniwalang gumagalaw mag-isa to si Risa. Sabi nga ni alias Rene, kung paniniwalaan natin yung sinabi ni alias Rene, habang nga nagsisitch, nagmi-meeting sila. Maraming damay dito, including Torre. Even America, damay dito. Ganyan po kalaki. At hindi po katang-isip yan. Bakit? Kita mo pati Facebook, hawak nito. Ang daming Facebook page nung pumutok tong issue na ito na black. Na dati naman nilang minumura ang mga Marcos. Hindi naman nabablock yung kanilang page. Pero ngayon, lumutang lang tong issue na ito. Ang daming na-cancel na page. So hindi katang-isip na pati Amerika may connection sila. Kaya may pondo po ito. Kung totoo lahat ng sinasabi ni alias Rene,
Hindi galing sa bulsa ni Risa yung pera na pinangsusulsul. Tingnan mo yung galaw, even Tory. Even nung sa siege, nagmi-meeting sila. Anong ibig pong sabihin nun? Yung siege nung sinugod, yung KOJC sa Davao. Nagmi-meeting sila nila Tory. Anong ibig sabihin nun? This is about Duterte. Yun ang issue nun. Lahat naman sila eh. Walang sinasabing maganda sa Duterte. Yang nagfa-fabricate ng mga witnesses, yung mga nagtatanim ng witnesses, yang di umanong nangidnap kay PRRD, sila ang magkakausap. Even Tambaluslos involved dito. In my opinion ha, kaya mahirap pong laban ito. Pati si Banat Bayo, ilan ang demanda na tanggap niya? Una dalawa kay Saldico. Pangatlo, itong vlogger na tinalo ni Yorme sa pagka-mayor, Sam Bersosa. Ako, naniniwala ko. Opinion ko to. Lahat yan. Galaw ni Tamba. Ha? Tingnan nyo yung mga na-involved. Pakalat ng umunoy mapanirang video ni Maurilio. Para imbestigahan din sa pamamagitan ng reklamo ito, yung mga vlogger na pinamumudmod at dinadagdagan pa ang mga kasinungalingang nakalagay sa mga video ni Michael Maurilio. Ito yan ha. Ang issue niyang una, sino ang nasa likod ng video? Pangalawa, sino yung nagpapakalat ng video, namumudmud ng video? At dinadagdagan yung kasinungalingan daw ni alias Rene. Ayaw niyang banggitin yung alias Rene. Ikaw, alias Ninis. Gusto mong kantahan ulit kita? Alam mo ka na? So, yung pangalawang issue niya, sino ang nagpapakalat nung video? Sige, tuloy natin. Hindi ako papayag sa ganitong May kadrama ka pa rin, no? Gusto mong palitan si Sharon Cuneta? Ha? Para ka ng artista eh. Hindi daw siya papayag dahil mga pagsisinungaling, mga mapapanganib na pagsisinungaling. Lalo ang tinarget ay hindi lang ako. Ang tinarget ay ang mga witnesses, ang tinarget pati mga staff ko, tinarget ang Senado mismo. Yan, tinan mo ha. So yung sa drama niya, hindi lang daw siya. Uy, parang ang buti niyang tao. Parang sinasabi although hindi directly sinasabi, buti kung ako lang. Kaya lang ang tinarget dito ay yung staff ko. Yung Senado. At yung mga witnesses. Palitan mo na kaya si Sharon Cuneta. Para artista yung drama mo Naglabas ng pahayag ang ilan sa mga sinampahan ng reklamo. Sabi nila Trixie Cruz Angeles at Ahmed Paginawan, hindi nila ipinakalat ang video ni Maurilio. Pero nagsagawa raw sila ng social media live para talakayin ang mga sinabi ni Maurilio. Kita mo, okay, dyan na tayo. Sabihin na lang natin alias Rene. Ba't di nyo mabanggit yung alias Rene na yan? Okay? So, si alias Rene, sinabi ni Trixie, hindi, napanood ko yung interview sa kanya. Hindi naman kami nagpakalat niyan at hindi lang si Trixie, yung mga nasa listahan na hindi nagpakalat, hindi nag-share ng video. Bakit sila sinisisi? Yan yung punto natin. Pangalawa, bakit hindi nyo sisihin ang mainstream media? Mainstream media ang nag-share Sila ang unang kumalkal niyang video na yan. Sa kanila nagsimula yan. Ano bang ginawa natin? Pinick up lang natin.
binigyan ng komentaryo. Bakit ba galit na galit kayo sa nagbibigay ng komentaryo? Samantalang yung naglalabas ng balita na mainstream media, hindi nyo ireklamo. Takot kayo? Tanong lang yan, Risa. At sa mga katulad mo, takot kayo sa mainstream media? Duwag kayo sa mainstream media? Pangalawa, o kasabwat nyo mainstream media? Sige, alin doon? Kasi kung sino man na nagpakalat, sila nga yan eh. Sila nga nauna eh. At para raw patas, tinalakay din nila ang tugon ng senadora. Pangalawa, hindi po bawal. I-consult mo sa abogado mo. Total, nagreklamo ka, may abogado ka eh. May freedom of speech. Nasa Constitution yan. May freedom of the press. Karapatan namin magsalita. Karapatan namin. Tanong mo sa abogado mo kung hindi ka bobo. Kung hindi bobo yung mga abogado mo, tanong mo, bawal ba kami magbigay ng opinion patungkol dito? Bawal na ba magbigay ng opinion sa Pilipinas? Sa amin kayo nagagalit eh. Kami tinatakot nyo. Sinasampulan itong mga to. Ito, panawagan ko sa mga vloggers ha. Kung may manunood na vloggers dito, papayag ba tayo? Papatakot tayo dito? Akala mo natatakot kami sa'yo? Yung mga kasamahan ko nga, 3 taon nang minumura si Bongbong eh. Hindi naman ganyang adelentado. Hindi naman nabablock ang kanilang Facebook. Ano, daig mo pa sa pagkadiktador si Bongbong? Daig nyo pang dilawang pagkadiktador si Bongbong? Ano kayo, komunista? Yung tatanong lang ha. Kasi kayo nagpapakulong kayo na nagtatanong eh. Para kasi kayong komunista, napakadiktador ninyo. Bawal na magbigay ng opinion. Lumayas kayo dyan. Kung ayaw nyo magbiging balat sibuyas, maging ano na lang kayo. Teacher. Negosyante. Sekretary ng malaking kumpanya. O gusto mo, kumabit ka na lang sa politiko. Para hindi ka mabanatan ng ganyan. Ikaw ang gumagawa eh. Bakit mo dinala sa kondominium mo si alias Rene? At kung totoo yung sinasabi ni alias Rene, bakit mo ginawa yun? Tapos magagalit ka sa magbibigay ng opinion. Tapos balat sibuyas ka. Anong sabi ni ano? May post nga si Robin Padilla, babasahin ko sa iyo. Kung hindi kayo mga double standard, mga animal kayo. Anong sabi ni Robin Padilla? And I agree with Robin Padilla ha. Kapag kayo nagrereklamo, pinakikinggan namin kayo dahil sabi nyo, freedom of expression. Diba? Ang lilinis nyo, gusto nyong imbestigahan dahil nasa konstitusyon, dahil nasa batas, dahil ito ay karapatan. Gusto nyong imbestigahan si BP Sara kahit na may anomalya na bayaran yung mga pumirma diyan sa impeachment ni Sara. Pag kayo ang binibigyan ng opinion, galit kayo. Ano sabi niya? Sabi niyo freedom of expression at speech. Pero pag kayo naman ang inirereklamo, tatakutin niyo ng kaso. Ang kalayaan ng iba, pambihira talaga, practice what you preach. In English ni Robin Padilla, galit na to si Robin Padilla. Bihira mag-English to si Robin Padilla. Tingnan mo yung dulo niya. English. Galit na to si Robin. May kaibigan akong ganyan pag hindi nag-i-English at nag-English na galit na yon. Practice what you preach. Sa Tagalog, sa version ko. Opinion ko to interpretasyon ko. Pag sinabihan ka ng practice what you preach, ipokrita ka, animal ka. Ipokrita. Ganyan yun, totohanan yun.
Hindi po mura ang animal, hindi ako nagmumura. Animal po yung hayop. Hayop ka. Ayaw mo ng animal, hayop. Anong gusto mo tawag ko sa'yo? Langaw. Yung nakatungtong ka sa kalabaw. Kung umasta ka, mas daig mo pa kalabaw. Dahil sa pangarap nyo. Ito sa mga kababayan ko. Ito ituturo ko din sa aking mga anak. Mangarap kayo ng mataas. Huwag kayong mangangarap ng gitna. Dapat yung pangarap mo ay nenervyusin ka. Dahil sa sobrang taas, ang hirap abutin. Dapat kinakabahan ka na. Parang hindi mo magagawa. Ganun mangarap. Kasi, hindi mo man matubad yung pangarap mo, yung kalahati na yon, you will still belong to the 1% sa buong mundo if ang pag-uusapan success. Maabot mo lang yung mataas mong pangarap kahit kalahati. But never step on people para mo maabot ang pangarap. Huwag mong pipilitin. Huwag kang lalabag sa batas para maabot mo ang pangarap mo. At higit sa lahat, huwag kang lalabag sa utos ng Diyos para maabot mo yung pangarap mo. Kung nangangarap ka maging presidente at ayaw sa'yo talaga ng taong bayan, huwag kayong mag-fabricate ng fake news. Risa, huwag kayong mag-fabricate ng fake news. Gumawa kayo ng maganda para nakikita ng taong bayan. Bigyan ko kayo ng magandang halimbawa na posibleng maging presidente sa susunod na panahon. Isko, tingnan nyo ginagawa sa Maynila. Ilang araw pa lang nakaupo, linis ang Maynila. Vico Soto, Mayor Magalong, nagtatrabaho ng maayos. Kaya gusto ng taong bayan eh. Kayo pinipuwersa nyo. Sabi nga na sa kalalakihan, huwag nyong puwersahin, baka dumugo. Huwag nyong pinipuwersa ang mga bagay-bagay. Baka kakapuwersa nyo, makapatay pa kayo ng tao. Huwag nyong, hindi pinipuwersa po ang pagmamahal ng taong bayan. Risa Hontiveros, Bongbong Marcos, Martin Romualdez, hindi po pinipilit, hindi po pinipuwersa ang pagmamahal ng taong bayan. Ang kailangan nyong matutunang salita, organic. Matutunan nyo yan. Kasi ang pagmamahal ng tao, kusa yan. Kita mo, bigyan kita ng organic. Paano minahal ng taong bayan si PRRD? Nakakulong ng lahat. Mahal na mahal pa rin ng mga Pilipino. Bakit? Hindi niya punersang mahalin siya. Minahal niya yung taong bayan, gumawa ng tama. Si Isko, ganun din. Kaya yung pagmamahal sa kanila ng taong bayan, yung pagmamahal ng Maynila kay Isko, organic, galing sa puso, hindi pinilit. Huwag niyong pilitin. Ito, gumagawa ka ng fake news eh. Pinaiimbestigahan mo sila, nagpapakalat. Claire, tingnan mo to si Risa. Siya ang fake news. Anong sinabi ni Risa? Nagpapakalat ng video. Anong sinabi nila Trixie? Siya at ilang pang nirereklamo nyo ay hindi naman shinare yung video. So Claire, tingnan mo to si Risa ha. Ikaw Claire Castro, ito ang fake news peddler. Ito nagpapakalat ng fake news si Risa. Puro kayo sa mga Duterte vloggers nakatingin eh. Oh. At masama itong ginawa ni Risa. Sinabi niya sa mainstream media. Sa harap ng NBI, nagsinungaling siya. Na sinishare daw yung video. O di fake news ka. Ginamit mo pa ang ahensya ng gobyerno. So sino kayo ng fake news?
Si Risa o yung mga Duterte vloggers? Anong sinabi ni Marcos? Walang pumasok na baril sa KOJC. Sino ang sinungaling? Si Marcos o yung mga Duterte vloggers? Mag-isip kayo. Ito, ang fake news peddler, si Risa Hontiveros. Bahagi raw ito ng free speech. Ayon naman kay Sas Rogando Sasot, nalaman lang niya ang tungkol sa video ni Murillo sa GMA News. Sabay puntong kung libelous na ibahagi ang video, ganon din daw dapat sa media. Yun, di ba? Anong ibig sabihin dito? Kung galit kayo sa nagpakalat, di dapat ganon din kayo sa GMA or sa mainstream media. Yung sinabi ni Sas, I totally agree with them. Bakit ba yung mga katulad mo, mga katulad ng Quadcom, puro Duterte vloggers na lang? Di ba? Hindi nyo magalaw-galaw ang mainstream media. Kaya wala kayong binatbat kay Duterte. Mga duwag kayo sa mainstream media. Si Duterte hindi takot sa mainstream media. Binabara niya mga mainstream media. Patas. Risa, huwag kang ipokrita. Sabi ni Joy Cruz, dapat mag-focus ang senadora sa pagsagot sa mga aligasyon ni Murillo. Isa lamang daw siyang political observer at may karapatang magpahayag ng opinyon. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang iba pang mga sinampahan ng reklamo. Para sa GMA Integrated News. Gusto nyo, GMA, kontakin si Banat Bay. Eh, wala namang kumukontak eh. Sabi nyo, gusto nyo hihingan nyo ng panig. Kontakin nyo lahat. Di ba? Patas din kayo, GMA. Sino maniniwala dito kay Risa? Bukod dun sa mga dilawang inodoro. Di ba? Eh, mga bulag yun eh. Sino pa maniniwala dito kay Risa? Di yung mga komunista. Di ko sinasabing komunista siya ha. Pero alam naman natin yung mga komunista kung sinong sinusuportahan. Excuse me, hindi kayo tanga. That is public knowledge. O huwag pong kakalimutan na sa mga hindi ko pa po subscriber, Coach Oli po, subscribe po kayo and sana i-like nyo po itong video na to. Maraming salamat po para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. God bless everyone. Coach Oli po.